Ayan, malakas yung ulan at kami lang yung nandito sa labas, guys. Tignan nyo. 300 na lang from 350. Dito tayo sa anak ng tinapay. Maghahanap ng tinapay. So guys, na-try na natin ang tatry kong humabol sa kanila kasi nag-swimming na sila. So guys, ako lang yung tao dito sa beach. Kaya yung mga nagtitinda ng seashells. Malakas pa rin yung ulan and hi amazing people! Welcome back to my YouTube channel, and today is our day 5. It's our last full day here in El Nido, Palawan. Unfortunately, it is raining since yesterday night. Bagyo dito ngayon, kaya ang hirap lumabas. Hapon na today, guys. And wala pa rin kaming activity na nagawa aside sa mag-bonding lang dito sa aming transient house, and at the same time kumain, ganyan. Pero ang hirap lumabas kasi sobrang lakas ng ulan tapos malakas yung hangin. So as much as we would like to swim and do activities outside, it's difficult for us. So gagawin namin, guys, itatry namin na pumunta dun sa souvenir shop para bumili ng additional na pasalubong, and we'll see kung kaya din makapag-swimming pa kasi we wanted to maximize yung aming remaining hours dito sa El Nido, Palawan bago kami umuwi ng Manila tomorrow. So let's see kung anong pwede nating magawa, guys. Tara, samahan nyo kami. So guys, naglalakad kami ngayon papunta sa souvenir shop. Ayan, malakas yung ulan at kami lang yung nandito sa labas, guys. Tignan nyo. Ayan, kami lang ang nandito sa labas. So guys, share ko lang sa inyo yung nilalakaran namin. Kami lang yung matapang na lumabas na turista kasi bumabagyo, pero kami tuloy-tuloy lang. So guys, nakarating na kami dito sa bilihan ng mga souvenir. Ayan, so dito sa likod ko yung mga hilera ng bilihan ng souvenir. Ayan, nahanap kami ng mga dagdag na souvenir. So guys, bumili ako ng dagdag na wallet. 300 na lang from 350. Nagpatawad sila ate dito. 300. So guys, andito ulit kami, namimili pa rin ng mga iba pang souvenir. And konti lang yung mga tao dito kasi nga sobrang lakas ng ulan. So guys, dito tayo sa anak ng tinapay. Maghahanap ng tinapay. So ito yon, anak ng tinapay. Parang coffee shop ata to. So sana meron tayong mabili na tinapay. So guys, nandito ako ngayon sa anak ng tinapay coffee shop. Dito lang din sa may El Nido Market. And papakita ko lang sa inyo, guys, yung kanilang interior. And so isa to sa mga magagandang coffee shops here, and check natin yung kanilang order, yung kanilang bread. So makikita nyo yung iba't ibang bread. Yan, ang lalaki ng bread, guys. Tapos meron silang different kinds of croissant. Tapos meron din ito, ang laki, oh. Ang kinuha ko, guys, is yung Biko croissant. Yun, pinaprepare na nila. Tapos bumili din ako ng mocha, hot mocha. So guys, nag-order na ako and dumating na yung order ko. Papakita ko lang sa inyo. So, ito yung Biko croissant, and then ito yung hot mocha. Thank you. Yan, ang laki nito, guys, sa totoong buhay. This is 180 pesos. Tapos itong white mocha is 150 pesos. So, dito yan sa anak ng tinapay. So, taste test tayo, guys. So, guys, na-try na natin ang Biko croissant. So, let's see. Meron siyang Biko sa gitna. Tapos croissant. So, stuff siya ng croissant. Tapos parang may syrup. May syrup din. Yan. Tignan natin. Ang sarap, guys. Hindi siya ganun katamis. Tapos yung tinapay niya hindi din sobrang matamis. So complementary yung lasa niya sa isa't isa. Ang galing. Saktong-sakto yung lasa niya. Masarap. So try naman natin itong kanilang hot mocha. Hot mocha. Yung hot mocha niya, mas matapang yung lasa ng kape kaysa dun sa chocolate.
Pero okay lang din naman. Hindi lang ako masyadong fan ng pure na coffee. Pero okay lang din siya. Maganda siyang match dito sa croissant kasi hot yung mocha tapos ito matamis. So, goods. Kain muna tayo. So guys, we're done eating na. That's my first meal today nga pala. And so, tatry kong humabol sa kanila kasi nag-swimming na sila. Gusto ko rin makapag-swimming dito kasi plus time na to na makakapag-swim kami dito sa beach sa El Nido. So, let's go! Guys, look at the beach. Grabe, mukha talaga siyang binagyo. And parang may nasalanta talaga dito guys. Buti na lang safe yung mga tao. So guys, ako lang yung tao dito sa beach. Saka yung mga nagtitinda ng seashells. Sobrang masama talaga yung panahon ngayon. Kahit hindi masyadong umuulan, malakas yung hangin. Tapos tignan nyo tong beach. Wala ring tao dun sa mga beachfront na establishments. So sana bukas okay na yung panahon pag uwi natin ng Manila. So guys, sobrang masama talaga yung panahon. So we decided to just go back here sa aming accommodation and we'll just spend the night here. Safety first. Good morning guys. So today is September 14, 2024 and today is our checkout time here sa aming accommodation and pabalik na kami sa airport sa Puerto Princesa City and unfortunately hindi na ako masyadong nakapag-vlog kagabi dahil masama yung panahon, so itutuloy ko na lang yung vlog ngayon. And nandiyan na sa labas yung aming van transfer from El Nido to Puerto Princesa City Airport and papunta na kami dun ngayon. So tara guys, let's go! So guys, nandito na kami sa van and it's going to be a 6-hour ride again from El Nido to Puerto Princesa City. Sana lang gumanda na yung weather pagdating namin doon para hindi naman magkaroon ng delay or cancellation ng flights. So see you guys sa Puerto Princesa. So guys, nandito na kami sa aming first stopover after 2 hours of driving. Malakas pa rin yung ulan and hindi pa rin okay yung weather, so sana talaga wag makancel yung flight. And pupunta tayo dito sa stopover nila. Tignan natin kung ano yung pwedeng mabili and kung meron tayong mabibili dito. Yan, so hindi ko alam yung pangalan ng restaurant eh. Hindi naman sinabi ng tour guide. Ayan. Elfredos. So maraming tao. So guys, ito yung itsura ng parang pond nila. Tapos may nakalagay, I heart Elfredos. Lakas pa rin ang ulan guys. Kaya ang hirap magbiyahe, madulas. Tapos pwede din kayo mag-lunch dito pero kami may baon kami kaya hindi na kami bibili ng lunch. Ayan. So guys, ito yung nadaanan namin. May roadwork at bumabaha na. Guys, dumadaan kami ngayon sa gitnaan ng tulay at nagpatulak lang kami. So guys, nandito na kami sa Puerto Princesa Airport and almost flight na guys. So mag-check-in pa kami. Kala namin malilate kami. So check-in muna tayo. So check-in na tayo guys. So guys, boarding na rin kami. Saktong-sakto yung dating namin. Literal na pagbaba. Nag-check-in lang ako, tapos close na nila yung check-in gate. Tapos ito ngayon guys, boarding na kami dito sa gate number 1. So let's go guys. Hanggang sa pagpunta sa plane, umuulan, ang lakas ng ulan. So ito na yung plane namin, pinagpayong lahat. Buti na lang yung Cebu Pacific may papayong sila para hindi mabasa yung mga guests nila. Thank you Cebu Pacific. Pero sobrang lakas ng ulan. So pasok na tayo sa plane. So guys, nakaboard na kami at buti umabot kami. Grabe, first time kong na-experience to na saktong pagdating sa airport, check-in baggage, tapos daan ng security check habang nagbo-boarding na mismo yung plane. So buti na lang umabot kami. Kaya ngayon, see you sa Manila. Hi guys, nandito na ngayon sa Manila.
So guys, nandito na kami sa NAIA Terminal 3. At ang difference nitong domestic flight sa international flight is that you don't have to go through immigration. So wala ring e-travel. So pagbaba nyo ng plane, diretso na kayo dun sa mga belts para pick upin yung check-in luggage nyo kung meron man. So yun yung gagawin natin. So guys, nandito na kami sa aming sasakyan at ang total fee na nabayaran namin dun sa parking from Monday hanggang Saturday, almost 6 days yung parking. It's 1,800 per car. So may dalawang cars kami kaya mahal nung bayad, pero at least safe yung car. And dahil dyan guys, I'm gonna be ending this vlog and this series. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood at sumusuporta sa ating mini vlog. And if you like this video, please give it a thumbs up, comment, and then share this video and subscribe to my channel. So see you guys sa susunod nating travel video. Yun lang, bye!